Sa pagpapatuloy ng kanyang matinding proseso ng pagpipino, sinindihan ng clone ni Lu Sheng ang kanyang mutated immortal cells gamit ang apoy ng Fire Demon Realm, sinubaybayan niya ang kanyang pagunlad, matagumpay na piniga ang 1, 2, at pagkatapos ay 3 milyong selula, matapos sindihan ang 10 milyong mutated cells, nagpalabas ang clone ng isang malakas na ungal at naghanda upang ipagpatuloy ang proseso. Gayunpaman, bigla siyang napilitang huminto nang mapansin niya ang isang malaking pagbabago sa kanyang kapaligiran. Tumingin siya sa paligid at natagpuan ang kanyang sarili sa isang ganap na wasak at gulong-gulong na tanawin. Sa pagsusuri sa basag na lupa, napagtanto niyang ang lokal na supply ng dark energy ay lubusang naubos, ang kanyang masasakim na mga galami ay lumamon hanggang sa huling patak ng esensya ng rehiyon. Nang maramdaman ang dark energy sa kanyang kamay, napansin niyang ang lakas ng clone ay tumaas pa rin ng malaki, kahit na ang kanyang base cell count ay nanatili sa 30 milyon, ang pangkalahatang kalidad ng bawat mutated cell ay lumundag, ipinakuyom ang kanyang kamao ng may kumpiyansang ngiti, namangha si Lu Sheng kung paanong ang mutated avatar na ito ay naging mas perpekto at mas malakas. Napagtatantong kailangan niya ng mas maraming kapangyarihan upang makamit ang isang breakthrough. Nagpasya siyang iwanan ang naubos na lugar na ito at humanap ng bagong teritoryo upang manghuli at lumamon ng enerhiya, pinasigla ang kanyang kapangyarihan, lumipad ang clone, ipinahayag na oras na upang ipagpatuloy ang kanyang walang habas na pangangaso. Habang naglalakbay sa Dark Realm, ang napakalaking galame sa kanyang likod ay sumalakay, agad na nilamon ang ilang halimaw na halimaw upang mapakain ang kanyang paglaki, sa maikling panahon, ang kanyang patuloy na pangangaso ay nagdala sa kanya sa isang ganap na bago at hindi nasirang teritoryo, handang lamunin. Sa pagpasok sa bagong teritoryo, sinalubong ng clone ng isang kakaibang tanawin, hindi mabilang na halimaw na alien na mga halimaw ng lahat ng hugis at sukat ay nakatayong ganap na nagyelo at paralisado, hindi alintana ang kanilang kakaibang kilos, sumugod ang clone sa kawan, naglabas ito ng isang mabangis na pagpatay. Binaha ang lugar ng ganap na kaguluhan habang walang awang pinupunit ang mga halimaw. Kumikilos ng may nakakatakot na kahusayan, inutusan niya ang kanyang napakalaking galame na sumalakay, walang kahirap-hirap na tinusok ang maraming higanteng halimaw ng sabay-sabay upang makuha ang kanilang enerhiya, habang naghahanda siyang pinuhin ang kanyang mutated immortal cells sa 15 milyon, binigyan niya ng mapanirang suntok ang isang kalapit na halimaw. Isang malakas na alon ng dark energy ang bumaha sa lugar, na nakatawag ng kanyang pansin, nadatnan niya ang isang malaking pulang bagyo na sumasabog sa malayo, ikinalat ang mas maliliit na halimaw na tumatakas sa takot, isang napakalaking anino na may iisang pulang mata ang lumitaw mula sa hamog, naramdaman ang napakalakas na presyon nito, kinilala ito ng clone bilang isang level 13 general class beast, na pagtantong sinalakay niya ang nasasakupan ng isang lokal na pinuno. Ang kumikinang na core sa dibdib ng clone ay biglang nagliwanag at tumili sa takot. Nagulat, nagtaka ang clone kung bakit lumitaw ang primitive consciousness ng katawan at kung bakit ito labis na natakot. Nang makita ang panginginig ng core, hinampas ng clone ang kanyang dibdib at tinanong ang primitive mind kung ano ang maaari nitong katakutan. Nang atwiran siya sa takot na pag-iisip, itinuro na ang kanyang pangunahing katawan ay madaling durugin ang mga level 13 eksperto na may 5 milyong immortal cells lamang, dahil sa superior cell count ng clone. Wala silang kahit anong dahilan upang katakutin ang kalabang ito. Ipinakuyom ang kanyang kamao, binigyan ng clone ng primitive mind ng isang mahigpit na ultimatum, ipinahayag niya na kung hindi nila matalo ang isang simpleng level 13 beast, ang avatar na ito ay hindi karapat-dapat na tawaging kanyang clone. Tumindig ng matatag, pinakawalan ng clone ang kanyang supreme cultivation technique, ang Path of the Dark Star, nabiyak ang lupa sa ilalim ng bigat ng kanyang lumalaking aura. Ganap niyang pinaganya ang kanyang primary sovereign star form, ang kanyang mga mata ay kumikinang na may lilang liwanag habang naghahanda siyang sumalakay. Lumipad, ang clone ay nagbago sa isang sinag ng lilang liwanag, sumugod ng diretso sa napakalaking halimaw, tumingin sa kanyang napakalaking kalaban ng may kumpiyansa, nagpasya ang clone na gamitin ang kanyang pangwakas na opens ibong technique, inihanda niya ang kanyang pinakamalakas na martial art, ang Fist of the Five Seasons. Ang kanyang layunin ay dalhin ito sa sinaunang ikalimang panahon, isang nakakatakot na teknik na may kakayahang sumunog sa buong mabituing kalangitan. Pag nilay-nilay ng clone ang kanyang madilim na kapaligiran, itinuro na sa Dark Side Universe na ito, walang kahit anong panahon, at lalo nang walang araw. Sininisingil ang kanyang kamao ng kumukulong enerhiya, ipinahayag niya na isang bagong panahon ang dumating,
inuutos na magkaroon ng liwanag sa madilim na mundong ito. Naghatid siya ng isang mapang wasak na suntok, na nagpalabas ng isang napakalaking pagsabog na ganap na Samire sa kadiliman ng kaharian. Sa labas sa kalawakan, ang larangan ng digmaan sa paligid ng Star Spirit Flower ay lubos na magulo, sa kabila ng bilang na higit sa isang sagupaan ng mga level 13 masters. Ang Bandaged Assassin ay nanindigan at nanatiling kalmado laban kina Wu Tian, Babuluo, at Hai Ji daw. Ang mga shockwave mula sa kanilang labanan ay napakatindi na walang ibang manlalaban ang makalapit sa combat zone. Sa malapit, ang batang duwende na si Aong Turing ay madaling tinalo ang isang pirata. Pansin ni Turing na 78 na pirata ang natitira, ngunit buong kumpiyansa ni silang tinanggihan bilang masyadong mahina upang magdulot ng tunay na banta. Lumapag si Masha sa tabi niya, pabirong sinabi na gumaling na siya mula sa kanyang mga sugat. Puna niya na karapat-dapat talaga siya sa kanyang reputasyon bilang mahuhusay na disipulo ni Hai Ji daw. Iminungkahi niyang gumawa sila ng paligsahan upang makita kung sino ang makakatalo ng mas maraming space pirate. Tinanggap ni Turing ang hamon ng may kumpiyansa, ipinahayag na wala siyang dahilan upang matakot sa kanya. Itinuro niya na ang paghuli sa eksperto ng kaaway ay sandali na lamang, na nag-iiwan lamang ng mahihinang pirata para sa kanilang lilinisin. Pabiro niyang binalaan siya na huwag umiyak kapag natalo siya sa pastahan. Bago pa man matapos si Turing, sumugod si Masha at direktang lumipad patungo sa hanay ng mga pirata. Dahil sa pagkairita, sumigaw si Turing mula sa likuran, nagreklamo na nagloko ito sa pagsisimula ng maaga. Habang nagpapatuloy ang matinding labanan sa mataas na antas, iniwagayway ng Bandaged Assassin ang kanyang talam, mabangis na nakipagsagupaan sa malaking espada ni Hai Ji daw. Kinontak ni Xi Yangshen si Babuluo, ipinaalala na dapat nilang hulihin ng buhay ang pirata, ipinaliwanag niya na makikipagtulungan siya kay Hai Ji daw upang masulok ang assassin habang hinaharangan ni Wu Tian ang mga ruta ng pagtakas. Matatag na kinilala ni Babuluo ang plano. Sa loob ng command center, nakatitig ng husto si Xi Yangshen sa tactical monitor, nakangiti ng may ambisyon, napagtanto niyang ang pagkakamit ng paghuling ito ay titiyak sa kanyang pampulitikang kinabukasan. Desidido niyang pinindot ang isang binding activation button. Sa labas, ang Star Spirit Flower spaceship ay nagpaputok ng isang napakalaking asul na energy net ng diretso sa kawalan ng kalawakan. Ang energy grid ay mabilis na nagtungo sa combat zone. Abala sa kanyang tunggalian, ang Bandaged Assassin ay nasorpresa, gulat na nag-react nang mapagtantong siya ay nakulong. Sinabi ni Hai Ji daw sa pirata na huwag na siyang mag-isip na makatakas. Sa likuran ni Babuluo at Wu Tian, pinalibutan ng tatlong masters ang assassin habang ang energy cage ay lumiliit sa paligid niya. Labis ikinatuwa ito ni Xi Yangshen, na sabik na naghihintay na maabot ng bitag ang target nito. Alam na sila ay nasa bingit ng tagumpay.